Alright, for this tutorial, we're going to make this toaster. Okay, so sort of oven siya, a toaster. Okay, so currently nalagay ko na yung ating image reference sa ating Maya. So you just have to put your own reference na lang, which is this one for this activity. Okay, so let's start. Ito medyo ano naman siya, straight to the point na siya na ano, na model. So we're going to start with a cube. Okay. For example, this one. Okay. So kung mapapansin natin sa ating reference currently is ito. Okay. Soft yung ano niya, yung edges niya. Okay. Nagka-curve bawat edges niya. Nagka-curve pati yung nasa loob niya actually. 'Di ba? May curve din tayo diyang napapansin. Okay? So if you want to like sustain that, kailangan natin unahin muna itong parang cover na 'to. Okay? Kasi hindi natin ma-achieve 'yan kapag inuna natin yung sa labas. Okay? So dapat ang priority muna natin is yung looban. Okay? So try natin gawin. So by the way pala guys, currently kung mapapansin nyo, hindi ko na nagagalaw yung aking image reference. Okay, so para magawa nyo yan, select nyo lang tong lahat na to sa channel box nyo. Okay? So just, actually ito lang naman, yung mga ito hanggang scale. Hindi na kailangan itong visibility. Okay, right click nyo siya, tapos ilalock nyo lang siya. Ayan. Lock selected. So currently nakalock na siya sa akin. So pag in-unlock ko yan, ayan siya. Pwede ko na siya igalaw. Okay, so again, right click, tapos lock selected. Okay, para hindi nyo na siya magalaw. Hindi nyo siya accidentally magalaw, mapindot, etc. Okay, so again guys, sabi ko nga, unahin ko muna itong labas na, itong gitna na part, sa loob na part. Okay. So guys, kapag magmo-model kayo, you have to plan ahead. Hindi yung basta-basta lang kayo gumagawa. Okay? Kasi baka mamaya, pag gumawa na kayo, tapos nagkaroon kayo ng problem, di ba? Uulit na naman kayo. Okay, so currently, kailangan ko siya lagyan ng curves dito sa edges niya. So saselect ko lang itong edges na to, and then I'll add a bevel. So shift right click, bevel. Okay. Balik tayo ng attribute editor. Okay, para makita natin itong fraction or ito siya actually. Lalabas naman siya dyan, pero mas prefer ko dito para ano, kung sa inyo nahirapan kayo. Ayan. So pwede nating i-adjust yan, and then I'll just add the segments. Okay, para magawa na natin yung curve na to. So pag nagawa na natin yan, isa pa kasi 'di ba dapat sa loob. Ito yung loob na ginagawa natin na part. Okay? So sa loob, gagawa ko ng extrude face ko siya. Shift right click lang, tapos extrude face. Tapos tong offset, dagdagan natin ng ganyan. Okay? Ayan. So pag nagawa nyo siya, add ako ngayon ng isa pang offset edge dito. So right click ko lang to, select ko tong edge. Okay, and then hold control, right click to edge ring utilities, and then to edge ring and split. Ayan, para mahati natin siya. Split natin siya sa dalawa. So currently wala pa yan. And then ito, hahatiin ko rito sa gitna. So yung last tool na ginamit natin, which is si edge ring. So pag pinress ko sa G, ayun yung mangyayari. Diba? Kasi yun yung last tool na ginamit ko. So ito, didelete ko na tong likod. Para i-mirror ko na lang siya mamaya, later on. Okay? Ayan. So, nagawa na natin siya. Nagawa na natin tong curves na to. Okay? So, pwede ko na tong ito na yung gagawin ko, yung labas na part. Diba? So, ito, pwede ko na tong i-adjust. Okay? So, select ko lang tong outer part. Yeah. Okay? Extrude ko lang siya na ganyan. So, let's say ganyan lang siya yung kapal niya. Okay? Just, and then for this one, kailangan ko i-select to. Ayan. Itong mga to. Pati to. Pati to. And then I'll press scale or R. Ayan. Oops. Press R. Scale ko siya ng ganyan. I-adjust ko siya dito. Ayan. Kailangan pantay siya. Okay? Kasi ito yung parang divider natin. Okay? Pero na-maintain natin yung curve sa loob. Diba? So we just have to fix this one. Okay? Kasi di naman pwedeng ganito yung gawa natin. Diba? Ang pangit tignan. Okay? So ito, connect ko muna to. This one, kukonek ko siya dito. Okay? And then this one as well, connect ko siya dito. Ayan. Actually, kahit di na pala. Hindi ko na muna siya i-connect. Okay? And then dito, mag-a-add ako
ng line. Diba? For example, this one. Ayan. So kung nakikita nyo, nag-add siya dito. Okay lang yan. Nag-add tayo. Okay lang yan. Ito yung kailangan ko eh. Okay. So adjust ko siya. Okay. Para mapantay ko siya dito sa ano na to, hold V, drag lang natin yung arrow. Ayan. Para mag-snap siya dyan. Tapos ito, again, connect ko to using the multi-cut tool. Kukonek ko siya. Then this one, di ko na kailangan to. Shift, right-click, delete edge. Okay? Di ko na kailangan yan. And then this one as well, syempre, add tayo dito. And hold ko lang shift para mag-snap siya. Okay, kung di pantay, select nyo yung edge, hold V, pantay nyo siya dyan. Ayan, gamit tayo multi-cut tool, connect ko siya dyan. And then this one, select ko to, shift right-click, delete edge. Okay, so delete ko na siya. Okay, so ito, pwede ko na tong i-delete, tong part na to. Oops. Ayan. So okay lang siya kung ano dito. And then this one, same lang din, add tayo ng, ayan, hold control shift. Ayan, kung di pantay, select yung edge, hold V. Pantay natin siya para mag-snap. Connect ko siya dito. Ayan. And then this one, pwede ko nang i-delete. Okay. And then ito, hindi naman pwedeng ganyan yan. Lumulutang lang. Kailangan i-connect natin to using the multi-cut tool. Okay. So, okay lang yan kung ayan, okay lang yan. Okay. So, ito, hindi ko na uulitin yung ginawa ko dito sa baba, sa top part. So, gagawin ko, hatiin ko to sa gitna. Okay. Hold control. To edge ring and split. Ayan. So, kabila din. Ayan. Kung di siya nag-continue dito, syempre, connect natin siya. Ayan. Yeah. And then, pwede ko na i-select yung top na part. Ayan. Delete natin siya. Tapos, pivot. Select ko lang to. Ayan. So, pinaka-top part. Delete history. Freeze transformation. Ayan. Tapos, nasa y-axis tayo. So, control D. Scale while. Gawin natin negative 1. Select natin sila pareho. Shift right-click. Combine. Delete history. Vertex. Select natin tong part na nag-connect. Shift right-click again. Merge. And then merge vertices. Para connected na sila. Okay, so hindi pa yun okay guys. So makikita natin, may sira pa siya. Oops, ito, delete ko to. Doble siya. Hindi ko kailangan yan. Ayan, so. Actually ito guys, pwede naman natin siyang, kung nakikita natin dito. Ayan o, kita nyo may pinching siya dito. Okay, so pwede natin gawin dito. Ito, i-connect natin siya dun. Okay, so ito, delete na natin. Ayan, diba? So mas okay siya. Diba, may pinching siya. So ito, connect natin to dito. Ayan. So para mas makita natin yung ilaw, yung lighting, kung ano. Right click, assign yung material, gamit tayo ng blend na material. Okay. So adjust ko lang yung color. So pag pinrest nyo yung 3, ayan. Kita nyo may problem siya. Dito. Diba? So yun yung problem niya. So try natin i-fix yan. So hindi ko alam bakit siya nagkaka-problem dyan. Hindi naman siya, ano, end gone. Okay. So this one siguro okay lang yan. Okay, try natin gawan ng. So ito, kailangan ko lagyan to ng offset pa. Okay, so select ko to. Ayan. And then shift right click, extrude face, offset. Okay. Ayan. So this one as well, gamit tayo na to. Okay. So ito, kailangan natin siya i-connect dito. Ayan. Para
Again, di ko na kailangan anuhin. Delete ko tong baba para hindi ko na ulitin. Okay. So ito, delete na natin yung mga di kailangan. Delete edge. Oops. Ito pala. Ayan, delete. Actually, ito, pwede natin connect to. Hold V. Ayan. Connect natin sila. Select natin. Merge. Okay, ito din. Connect natin. Kasi ito, connect natin dito. Ayan. Connect natin sila. Ayan. So, na-merge ko sila. Merge. So, ko na lang ipantay ito ngayon. Hold V. Hold V para pantay-pantay sila. Ayan, diba? So, mas okay siya tignan. Okay, compare kanina. Mas malinis tignan to. Okay, so pwede ko na itong i-duplicate. Delete history. Ayan. Control D. So, alam kong nasa scale Y siya. So, -1 sa scale Y. Combine. Selectan sila pareho. Delete history para malinis siya sa outliner natin. Then, select natin yung nag-connect. Diba? So, ito, pwede ko nang simulan to ngayon. Itong nasa loob na part. Okay. So, select ko lang siya. Add tayo ng isa pang offset. Okay. And then, extrude ulit. Hold shift. Right-click. Extrude. Ayan. Tapos, shift ulit. Right-click. Offset ulit. Ayan. So, ganyan yung itsura niya. Okay. So, nagawa na natin to. Ito, pwede na natin tong i-extrude. Okay. Extrude na natin siya. So, makikita natin dito, parang medyo tilted siya. Okay. So, select natin to. So, ito. Oops. Ayan. Gusto ko siya i-tilt ng ganito eh. So, ito na lang gawin natin. Tanggalin muna natin to. Ayan, para ma-tilt natin siya ng konti. Oops. So, connect ko ulit siya. Ayan. So, nagawa na natin yan. Ito, pwede ko na isara to. Fill hole ko muna. Okay. So, connect ko sila. So, click ko to para ma-isolate siya, para makita natin yung likod ng maayos. Kasi nakaharang yung ano natin eh. Ito, connect ko lang to. Okay. Ayan. Ayan, so, ito din. And then again, kailangan ito, sara natin siya ng ganyan. Ayan. Tapos, add tayo ng offset. Sa likod tong face na to. Oops. Ayan. And then, extrude face, offset. Ayan. So, ito, pwede ko itong dagdagan or iusog ko ng ganyan. So, dagdag tayo ng ayan. So, ito, pwede ko pa itong
Ayan, di ba? So ito din, pwede ko itong iusog. Add tayo ng ayan, di ba? So mas okay siya tignan. So turn off ko na yan. Ayan, nakuha na natin to. Actually, di ba? And then, meron pa siya yung parang seam line dyan. So, add tayo ng dito, banda. And then, select natin to, bevel. Ayan, tapos select ko tong face na to. Yung lahat na yan. Extrude, thickness sa loob. Tapos, dagdagan natin ng divisions. Ayan. So, nagkaroon na siya ng parang yung seam line na yan. Okay? So, ang problema naman natin next is kailangan natin maglagay ng bilog dito. Okay? So, ito, kailangan ko lang ng 4 na sides. Okay? So, hati ako dyan ng ganyan. Ayan. So, ito yung 4 na sides na tutukoy ko. Okay? So, currently, meron siyang ganyan. So, saselect ko itong mga to. Oops. Ayan. Select ko sila mga. And then, shift, right click, extrude faces. Actually, hindi pwede ganyan kasi yan sila. So, isa-isayin lang muna natin. Extrude face, offset. Ayan. So, gayahin ko na lang to, copy ko na lang para same sila. Ayan. So, ito, pwede ko na tong actually, parang masyado atang malaki to. Dito ko pa. Dagdag pa tayo ng isa pang hati. Ayan. So, ito yung gusto kong may bilog. Ayan. Extrude face. Oops. Face ko na lang dyan. Ayan. So, same din dito. Paste ko na lang tong offset para pantay sila. Okay. Tapos, select ko sila pareho. Shift right click again. Tapos, circularize components. Okay. Adjust lang natin si radial offset para ma-adjust natin yung ano lang. Pati yung twist. Okay, so pag okay na yan, again, shift, extrude ulit natin para lagyan natin sila ng offset. Lagay ng ganyan. Okay. So ito, pwede natin itong hatakin. So hold nyo lang shift. Ayan. So pwede siyang lagyan ng supporting edge loops. Ayan. So may kita natin dito, parang nakalubog siya. Ayan, nakita natin, may lubog siya na part sa loob. Okay, so itong outer ano na to, ring na to. Select natin yan. Ayan. Extrude natin. Lagyan natin ng offset. Tapos, extrude ulit. Thickness naman. Ayan. Tapos, lagyan natin ng divisions. Okay, isa lang. Diba? So, nakuha na natin sila. Pero, syempre, hindi pa yan ganyan. Ito, select natin to. Oops. Extrude face. Offset. Ayan. Isa pa. Para saan yan? Ito. Kasi nakita natin na may ano siya. Okay, pwede tayong mag-add ng oops. Yan. Ayan, naglalagay ako ng ganun. Para saan? Kasi gusto ko siya i-connect. Ayan, gusto ko siya i-connect ng ganyan.
Ito, gagawin ko siya ng parang okay. Sara ko siya. Same dito. Make sure lang na nalagyan natin siya. Actually, wait lang, palit ko lang siya. Kasi dito, kulang siya ng butas eh. Masyado kasing maliit yung ina natin. Ando ko lang siya. Ayan. So, bago natin siya i-circularize, ayan, circularize natin siya, diba? Adjust natin yung offset, yung radial, yung twist. Pinapantay ko lang siya. Tapos, dagdagan natin siya ng divisions. Ayan. Dalawa. Okay. So, okay lang yan, diba? Nag-add tayo ng mga ganyan. Extrude. Yan, diba? So, mas malinaw siya. Okay, ito, dagdagan natin. Extrude natin ulit. Extrude pa natin. Extrude pa natin. Ayan. So, nakita natin mas okay siya. So, ito, again, kung ano yung ginawa natin kanina, extrude face, offset, extrude pa ulit na isa, thickness naman, paloob, tapos dagdagan nyo lang ng divisions. Ayan, di ba? So, mas ganyan na siya tignan. Ito, pwede ko na ito i-connect. Ito na lang. Oops. Ayan, connect ko to. Para di-delete ko na to. Oops. Ay, na-delete ko pala to. Yung ano sa gitna. Ito lang. Ayan. So, ito, pwede ko lang extrude to. Ayan. Extrude. Sa atin nakaganyan. Kung natin align to, hold V. Ayan, para align sila. Diba? So ito, syempre, isara lang natin sila. Para hindi sila masikip. Ayan, so add tayo ng supporting edge loops. Ayan na, diba? Linis sa tignan. Okay? So, ayun. So, save lang din yan. Ulitin nyo lang natin siya sa kabila. Siyempre.
Connect lang natin yan. Let's delete tong mga to. Face. Oops. Ayan. So, gusto natin siya align dito. Punta tayo sa side view. Shift. Ayan, para align siya. So, again, ito gusto natin pantay. Select natin to. Hold V. Ayan, snap lang natin siya. Okay. So, pwede natin siya i-connect. Kasi parang di na natin kailangan i-connect eh. Ito lang natin kailangan natin. Supporting edge loops. Oo, hindi na natin kailangan i-connect kagaya nito. Pero syempre, mas maganda pa din ko i-connect siya. Total, di pa naman natin wino-worry yung pagtitipid ng poly count. Okay, mas malinis, mas maganda. Diba? Ayan. So, nagawa na natin yan. So, meron na tayong buttons, etc. Diba? Yung sa paa. Ayan. Hanap lang tayo. So, same lang din. Gawa tayo ng kailangan lang natin ulit ng 4 sides. Okay. And so, ito, makikita natin. Gawa tayo ng 4 sides. Diba? So, wala tayong pinching na nakikita. Diba? So, okay pa din yung gawa natin. Ayan. So, ito, extrude face natin, offset. Tapos, actually, hindi natin yung reference natin. Makikita natin parang 4 sides naman siya. So, anong pwede natin gawin? Gusto ko, ganyan siya. Okay. So, ito, gagawin ko itong circleize. Ayan. Ganyan siya. Pabilog siya. Extrude. Oops. Extrude. Offset. Add lang natin yung supporting edge loops. Ayan na. Diba? Nagawa na natin yung paa. So, yung kabila na lang. Extrude face. Offset. Kasi hindi ko kinuha yung value nito, so hindi magiging pantay ito. Pero kung sa inyo, pag kayo gagawa, syempre, kunin nyo yung value para pantay sila. Circleize. Okay, so makikita natin dito, hindi siya pantay. Mas manipis pa siya. Ayan, so yun, okay na siguro yan. Ito, lagyan ko ng ano. Tapos, supporting edge loops. Ayan, diba? So, yung kabila na lang, same lang din, same process. Okay, so gagawa nyo lang siya ng 4 sides, which is ito. Hindi na, no? Konti na lang yung kailangan nyo. Ayan. So, select nyo na siya. Extrude, face. Extrude, extrude. Ayan. Offset. Takin natin. Para pantay.
Hindi siya pumapantay. Kaya. Ayan, pantay na siya. Turn on natin itong wireframe para mapantay natin. Ayan. Circularize. Cut natin. Extrude, offset. Salay tayo ng supporting edge loops. Okay, ayan. Diba? So, nagawa natin yung paa. Okay. So, medyo manipis to. Siyempre, adjust lang natin yan. Diba? So, mas mataba pa siya. Okay? Ayan. So, ito, mapapansin natin, ito, nabubuksan ata to. Okay. Pero for this one, hindi na natin kailangan nabubuksan to. Okay, hanggang dito lang tayo. Hindi ko na ipapamodel yung loob sa inyo. Okay, tapos kailangan daw ng handle dito. So, saan siya nakakonect? Dito siguro, sa gitna. Lagay ako ng isang hati. Tapos bevel. May nasira. Ito. Hold V ko lang para pumantay. Siselect ko to. Extrude ko lang siya. Okay. So, select ko to. Angat ko lang siya kasi nakaangat siya. So, di ko alam para saan to. To, sub ko lang to ng ganyan. To din. Ayan. So, pag yun natin siya. Ayan, ganyan siya. Diba? Okay. So, tapos na tayo with our toaster, oven toaster. Okay? So, kung gusto nyo i-level up pa to, diba? Gusto nyo gawin yung nasa loob, diba? Mas maganda. Okay? Pero kailangan nyo itong i-remove. Like, kailangan nyo itong i-extract. Okay? So, apply lang kayo ng simple na material. For example, this one. So, select natin ito. Assign yung material. Standard surface. Kunwari, ganyan. Select nyo lang to. Tapos, select nyo tong face na to. Pwede kayong mag-assign ng panibagong material dito. Ayan. Assign yung material, standard surface. Tapos, for example, may picture kayo na ano. Lagay na lang kayo ng picture ng tinapay. Diba? Color, file, desktop. Kunwari gusto natin gawin yan. Press ko lang 6. Oops. Check natin yung UV nito. Oops.
Ayan. Well, nakaselected siya. Create tayo. Punta tayo top view ng front view. Create camera base. Ayan. So ito pwede na natin itong i-adjust. Ayan to. Diba? Pero syempre ito, hindi siya magpapantay kasi hindi naman talaga to ano. Hindi naman kasi maayos yung pagkakaano natin, UV natin. Okay, pero ayun, do you get the idea na? Kung nagigets nyo naman yung idea. Diba? Kailangan natin itong UV muna. Itong buong ano natin. So if siya, usually, automatic lang. Ayan, di ba? Okay na siya. Mahalaga ito ma-select siya. Ayun, na-select siya. Okay, so yun. So that's it lang for this one. Okay. Actually, UV editor. Saan ko to? Delete ko na yan. Ito lang naman yung kailangan ko eh. For example, ganyan. Diba? Tapos naglagay ka na dyan kanina. Diba meron ka ng material attribute, standard surface. 2, for example, ito. Pwede mo siyang gawing ibang kulay. Ayan. Diba? So, yun lang. Okay? Pero syempre, huwag nyo kalimutan ilagay yung mga ibang texture nyo. Para naman di siya kung kaya nyo lang gawin. Okay? So that's it lang. Good luck guys for doing this one. So if you have questions, just uh, ilagay nyo lang sa Discord natin. Okay? So good luck.